Pinaguhusay ng PhilHealth ang kanilang serbisyo. Pero sa pagdinig sa Senado, tinalakay ang mga reklamo ng mga doktor dahil sa mabagal na pagproseso ng claims, maging ang pagkwestiyon sa natutulog na pondo ng PhilHealth at binabalak na pag-amyenda ng Universal Healthcare Law. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Patuloy na tumataas ang case rates sa benefit packages ng PhilHealth. Pinag-aaralan na rin nila ang panibagong 30% increase bago matapos ang taon, habang lalo pang pinapahusay at pinapalawak ang serbisyo. For 2024, more benefits were either introduced or improved. Most notably, the year started with a 30% increase in the rate of almost all benefit packages, an almost across the board 30% increase which was implemented last February 14. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography Joint with Finance, tinalakay ang umano'y reklamo ng mga doktor na hindi nababayaran sa oras o mabagal na pagproseso ng claims. And may mga doktor na umaatras. Na ba't ba ako maging member ng PhilHealth? Palagi na dito na yung aking binibigyan ng servisyo. So, sila ay umaatras na lang and they don't want to be accredited provider of PhilHealth. Itong third-party provider ninyo, ang dami. Dapat isa lang. Isa lang. Sa ibang bansa, isa lang eh. Kinwestiyon din ang natutulog na pondo ng PhilHealth na nasa 500 bilyong piso na ililipat sa National Treasury. Natanong kung bakit hindi nilang gamitin ng reserve fund sa kanilang mga miyembro na nangangailangan. Natutulog po yung pondo dyan. Kaya nga po nawawalis ng ating mga finance officials ng gobyerno dahil bilyon-bilyong piso po ang nakatenga na dapat sana magamit para sa mga pasyente. Bakit? Bangko ba ang PhilHealth na kailangan niyang mag-accumulate ng liquid assets? Bakit? Para bang SSS o GSIS na ba ang PhilHealth nagpapautang sa kanyang mga miyembro? Umaasa patuloy ang karamihan sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD. Napipinturing amyendahan ang Universal Healthcare na magpapababa ng yearly premium contribution dahil sa sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Tatanungin ko talaga kayo sa budget hearing kung bakit kayo nag-request ng pondo for next year tapos sobra yung pondo ninyo. Hindi po ako susuporta pag hindi nyo po na-justify na hindi nyo po gagamitin ang pondo ninyo sa tama. Inusisa rin ang Health Emergency Assistance o HEA para sa healthcare workers ngayong Oktubre at paggarantiya ng Universal Healthcare Law sa pantay-pantay na akses sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.